Juan Saga, Kabanata 3, Ang Error Dungeon. Habang naglalakad si Juan patungo sa isang dungeon, napansin niya ang isang malaking TV screen sa harap ng isang gusali. Dito niya nakita ang balita na nagtatalakay tungkol sa nangyaring dungeon break, isang pangyayaring nagdulot ng takot sa buong mundo ng mga hunter. Sa balita, pinaghahanap ang isang tao, ang ating bida, si Juan, na na-reawakened. Natakot si Juan nang makita ito. Akala niya ay may kasalanan siyang nagawa. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi niya sinasadya ang anumang gumuho sa kapaligiran. Kaya naman, nagpasya siyang itago muna ang kanyang pagkatao. Samantala, sa loob ng Hunter Association, isang babae ang nag-ulat tungkol sa isang nakakabiglang pangyayari sa kanilang CEO. Kahit ang CEO ay nasa edad na 70. Kitang-kita pa rin ang lakas at determinasyon sa kanyang katawan. Ikinuwento ng babaeng tagapangasiwa na maraming ulit ang ating bida na sumubok maging hunter ngunit palaging nabigo. Ngunit kamakailan lamang, may kakaibang lakas na ang ating bida at kakaiba. Ang nabigay nitong liwanag ay sa kristal na sumusukat ng ranggo. Umupo, nag-isip, at ngumiti ng malakas ang CEO. Humarap siya sa bintana kung saan tanaw ang buong Maynila. Mukhang nagbabago na ang panahon, bulong niya sa sarili. Marami pang magagandang bagay ang mangyayari. Sa pagbalik kay Juan, siya ay nasa labas ng dungeon, naghahanap ng makakasama. Hindi pinapayagan ang sinuman na pumasok ng nag-iisa, maliban na lamang kung may espesyal na permiso o siya ay Class S Hunter. Kailangang 5 tao upang makabuo ng isang koponan. Si Juan ay hindi pinapansin ng karamihan dahil dala niya lamang ang isang simpleng bolo, walang kahit anong armor o makabagong kagamitan. Para sa marami, siya ay pabigat lamang. Sa gitna ng paghahanap, may lumapit sa kanya, isang kakilala niya mula sa klase. Isang Class C Hunter. Nag-alok ang kaklase na sumali sa kanilang grupo bilang tagadala ng mga gamit at materyales. Nang marinig ito ni Juan, agad siyang pumayag. Sa kanilang pagpasok sa dungeon, isang sistema ang lumabas at nagbigay ng utos. Kailangan mong patayin ang 100 halimaw upang makumpleto ang misyon. Napahinto si Juan at napaisip. Napakarami ng kalaban at hindi pa niya lubos na natutunan gamitin ang kanyang mga abilidad. Habang nasa loob ng dungeon, si Juan ay nasa hulihan ng grupo. Dala ang malaking bag na puno ng gamit. Sinigurado ng mga kasama niyang hunter na hindi siya dapat mag-alala. Poprotektahan siya ng kanilang malakas na koponan na binubuo ng healer, tank, mage, at isang archer. Sa kabila ng kanilang lakas, wala pang napatay si Juan. Sa bilis ng pagkilos, nauubos agad ng kanyang mga kasama ang mga kalaban. Habang naglalakad sa loob ng dungeon, napadpad sila sa harap ng isang dambuhalang pinto. Ito ang gate ng dungeon boss. Nang itulak nila ito, sumalubong sa kanila ang isang nakaupong Lich King, isang makapangyarihang nilalang na may malamig na aura. Nagulat ang grupo at agad na nag-utos ang isa sa kanila na tumakbo palayo, sapagkat hindi nila kaya ang laban sa isang Class A dungeon boss. Ngunit bago pa man sila nakalabas, nagsara ang pinto ng dungeon. Isang matinding pressure ang dumampi sa kanila mula sa dominant aura ng Lich King. Bumagsak sa sahig ang 4 sa mga kasama ni Juan na hindi makayanan ang lakas ng nilalang. Ngunit si Juan, na natiling nakatayo sa gitna, tila walang takot. Sa kaloob-looban niya, ramdam niyang hindi ito malaking banta. Sa labas ng dungeon, nagkagulo ang mga hunter. Nalaman nila na nagkaroon ng error ang dungeon mula sa Class E na ito ay naging Class A. Agad na nagpatawag ang mga nakatataas upang i-monitor ang sitwasyon. Nawalan ng malay ang lahat ng kasama ni Juan, maliban sa isang lalaki na unti-unting nanlalabo ang mga mata, habang pinagmamasdan ang batang nakatayo ng matatag sa gitna ng dungeon. Hindi niya maintindihan kung paano nanatiling matatag ang batang ito sa gitna ng ganitong panganib. Sa huli, nawalan din siya ng malay. Si Juan ay nakatayo pa rin. Inilapag ang malaking bag na dala niya. Sa kanyang isip, nagtaka siya kung bakit natatakot ang mga kasama sa isang halimaw na tila isang buto lamang. Para sa kanya, mas nakakatakot pa ang mga bagay na nakaharap niya sa totoong mundo. Naglabas ng galit ang Lich King, pinalakas pa lalo ang kanyang aura.
Ngunit si Juan ay nanatiling kalmado, na parang walang iniintinding banta. Nangungulangot pa nga habang nakatayo. Tumingin siya sa likod at napansin na wala nang malay ang kanyang mga kasama. Nagtanong siya sa sarili kung bakit ngayon lang sila nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, naglabasan mula sa Lich King ang maraming mga butong halimaw na pinalalabas upang harapin si Juan. Ngunit si Juan, may hawak na sandata, ang bakunawa, na biglang umilaw. Handang-handa na siyang sumugod sa laban. Abangan ang susunod na kabanata ng Juan Saga. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment at mag-share. Maraming salamat sa iyong panonood.